Kasi galing tayo transfer approval, sir, no? Yes. Transfer approval Coming tayo. from a very unlikely experience from a different dealer, going to a very professional guy na mag-handle nung sales nitong ng unit ko na expander, which is I'm very happy na si John yung naging choice of sales representative ko. So guys, nandito tayo ngayon sa releasing area. So i-check natin yung unit na i-release natin, no? So ito yung ating 2026 na Expander GLS automatic transmission. So ito yung first Expander 2026 year model, no, na i-release natin. So ang unit color nila client na napili is yung ating green bronze metallic. So, samahan nyo ako, ikutan natin yung unit, no? Para at least ma-share ko sa inyo or mapakita ko sa inyo yung unit na i-release natin. So, tara! So guys, ito yung unit nila client, no? Ito yung Expander GLS Automatic Transmission 2026 na green bronze metallic. So, yan. So, check natin yung kanyang dynamic shield front fascia. Kung makita nyo guys, yan, nandito yung kanyang grill na bago. Yan. Then, yung nadagdag sa kanyang design din is yung itong ating horizontal, no, na silver accent. Then, ang ating vertical grill na nandito. Yun. So, kung makita nyo guys, LED na ang kanyang fog lamps. Yan. Then, ito ang kanyang T-shape na headlamp and yung kanyang DRL. Ito yung ating daytime running light. So, yan. Once again, tingnan natin yung kanyang dynamic shield front fascia. Then, kung makikita nyo guys, dito sa kanyang side profile, yan, no, yung sa mga bago is yung kanyang two-tone alloy wheels na 17-inch pa din. So, ang kanyang ground clearance is same pa rin na 225. So best in its class pa rin ang ating ground clearance. So napakataas po niyan, 225 mm. So dito naman sa kanyang side is yung ating body color na side mirrors. Then yung ating body color din na door handles. So, check lang natin naman dito sa kabilang side. Yan guys. So, ito yung angle ng ating side profile, no? Dito sa may bandang likod. Then, pagdating natin dito, ito makita nyo yung ating tailgate. Yan. Ang ating T-shape rear combination lights na LED. Then, isa sa mga nabago, natatakpan lang. So, ganito kagaling yung mga car jockey natin dito, no? Kung makita nyo kung halos ganyan kalayo lang ang distance. So, isa sa mga nabago dito, guys, is yung ating diffuser. Yan, sa likod. So, mas edgy. Then, mas futuristic yung style ng ating diffuser. So, umabot na siya dito sa likod. So, sa ating rear bumper. So, yan. Makita nyo yan, guys. Ito. Yung ating, same pa din naman, ating rear spoiler na may third brake light. So, nakakatulong to additional visibility, no, pag nag-preno si driver. Then, nandito ang ating napaka-sporty look. Nagbibigay ng additional sporty look ang ating thin type antenna. So, yan. Then, kung makita nyo guys, bubuksan natin yung loob. Bali, ito yung ating susi. So, same pa din ng design ng previous year model na Expander. So, check lang natin, open natin. So, yun. Check natin, madalian yung interior. So, yun guys, sa interior, kung makita nyo, yan ang ating bagong design na leather
soft padded leather, no, dito sa ating dashboard. Then yung ating bagong monitor na 10-inch compared sa 9-inch ng 2025 year model. Then, yun yung mga nabago, no, dito sa ating interior. Then, ang ating manibela, leather wrap, 3-spoke leather wrap steering wheel, same pa din. Then, isa sa mga nabago, guys, kung makikita nyo dito, is yung ating meter cluster. So, yan, no. So, mas malaki na siya. Yan yung ating bagong meter cluster. So, before, combination ng analog and yung ating digital na meter cluster. Pero ngayon, fully digital na siya. So, halos parehas na siya ng expander cross. So, yun, isa sa mga nabago yan. Then, kung makikita nyo guys, ang ating seat, material, bago din ang design, yung texture ng ating seat material. So, yan, isa sa mga nabago para sa ating expander GLS automatic 2026 year model. Then, kung makikita nyo guys dito, no, ito yung isa sa mga nagpa-elegante rin, no, dun sa look ng ating seat, yung ating mga high contrast na stitches. So, mas sporty tignan ang ating GLS. Then, isa rin sa mga nabago is yung ating door panel. So, naging parang gray yata to or black. So, before kasi, parang maroon ang kulay nitong ating leather, soft padded leather. Then, yung ating high contrast stitches dito. So, yan. Once again, check natin yung loob. Yan ang ating front row ng ating cabin. So, check naman natin yung second row, guys. Then, sa second row, yun, wala naman na bago. So, bukod dun sa ating seat material. So, yung texture niya, yan. Then, yung ating high contrast na stitches. Then, meron pa rin tayo, syempre, yung ating charging ports. Medyo madilim lang, no? So, inabot na tayo ng gabi, guys, sa release. Then, pagdating naman third row, yon ang ating third row. So, isa rin pala sa mga nabago dito sa second row is yung ating headrest. So, before, walang headrest tong middle passenger. Pero ngayon, yan, social, meron na siyang headrest, no? So, kahit adult ang upo dyan, hindi na mangangalay yung ulo. So, yan ang ating headrest ng second row. Middle passenger. Then, check lang natin third row. So, tumble natin yung seat, guys. Ito, tumble, pang tumble. May lever dyan. Yan. So, yan din ang itsura pag natumble ang seat para makapasok po sa third row. Then, sa third row, yan po ang ating third row seats. So, isa sa mga advantage dito, guys, meron tong 12-volt socket. Pwede natin lagyan ng USB port para makapag-charge ang ating mga third row passengers. Then, meron dito mga pocket, no? Yan, no? Bottle holders tsaka pocket, pwedeng lagyan ng gadgets like cellphone and tablets. So, meron din doon siya sa kabilang side. So, yun. So, and ang ating mga seat belts is naka 3-point ELR. Yan, may seat belt dyan. May seat belt din doon. May seat belt dito para sa ating third row passengers. Then, ito ang seat belt ng second row na sa likod ng front passenger. Then, yung sa second row, na middle passenger, nandito po yung seatbelt niya. So, yan. So, again, yan. Check lang natin. So, para magkaroon kayo ng idea kung gaano kaluwag ang ating Expander GLS Automatic 2026. So, ang kagandahan din, same pa rin ang ating 2026 year model. Merong slide function, guys, na makikita, no, sa ilalim ng ating seat ng second row para maiusog pa forward yung ating seat para kahit mas matangkad ang upo sa likod, hindi siya masyadong mangangalay or mangangawit yung tuhod. So, yan ang ating second row and third row seats ng Expander GLS automatic transmission. So, once again, check lang natin ang buo.
Yan guys, oh. So napakaganda ng ating green bronze metallic. So pag chinek natin dito, so nakita nyo yung combination ng ating body color at yung ating rear diffuser sa rear bumper, napakaganda guys. And yung ating two-tone alloy wheels. So mas nagmumukhang manipis no yung ating alloy, yung ating goma ng gulong dahil dun sa ating design ng ating two-tone alloy wheels. So napakaganda niyang tingnan guys. So yan ang ating Expander GLS automatic transmission na green bronze metallic 2026 year model. So yan guys, ito si client, si Sir Chris. So ipapakita na lang natin no, kay Sir yung ating unit na na-avail nila, yung ating Expander GLS automatic transmission 2026. So bali sila Sir Chris yung ating first client ng 2026 year model ng Expander GLS. So sila yung first client ko na mari-release, no. So yung napili nilang kulay is yung ating green bronze metallic. Sir, bali ang first option nyo talaga green bronze. Yes, actually. So green bronze metallic talaga, no. So yun, nasunod naman natin yung color na binigay na prefer nila client. So sir, i-demo ko lang, no, pakita ko lang sir yung loob ng ating under the hood. Okay. So bali sir, ito yung ating under the hood. Makikita niyo sir dito no, yung ating nandito sir yung ating washer, radiator. Nandito naman sir yung ating mga brake fluid. Sir, bali nandito rin sir pala yung coolant. Ito sir, coolant, radiator, tas yung ating mga brake fluid sir nandoon. So sir, ito 1, 2, 3. Huwag natin gagalawin sir. Hayaan lang natin na si service ang gumalaw niyan habang nagpapa-PMS tayo. No. Ang pwede lang natin galawin, masasuggest ko sir, is itong ating washer. So iwasan lang natin yung tap water para baka kasi may mga dumi po yun na pwedeng bumara po sa washer natin. Washer so, fluid lang talaga. Hanggat maaari, distilled water lang sir. So yun po yung ating sa washer lang. So 1, 2, 3, huwag natin gagalawin sir. Service lang po ang gagalaw niyan sir ha. Okay po. So sir, bali pag ibababa naman natin tong hood, so ganyan lang sir, idadrop lang natin. Iwasan natin sir na ibaba ng maayos, then ipipisilin kasi baka magkaroon po ng dent or baka meron tayong mga jewelry, singsing na pwede pong makagasgas sa ating hood. So ganun lang siya sir. So sir, demo ko lang sir no. So pag on natin sir, bali since nakaano na tayo, keyless operation, so kahit nasa bulsa lang natin yung susi, mabubuksan naman natin yung engine. So apak lang sir nung brake, then push start tayo sir. So yan yan sir, bali nakaano na tayo no, sa mapapansin nyo po, naka 8-inch na na meter cluster. So fully digital na po siya, unlike dun sa predecessor niya 2025 year model, combination pa ng analog and digital. So ito pala sir, air condition. So ito sir, ang pag-on AC. Sir, make sure sir na meron tayong AC na icon na lalabas kasi minsan wala yan, naka-fan lang. Fan lang. So medyo mahina siya. So kailangan AC po. Then dito sir, ito yung ating mode. Yan, pwede pong dito lang sa aircon vent. Then meron sa paa. Then pwedeng paa lang. Then ito naman yung sa parang defogger niya. Then ito yung regular mode. So mostly ito kasi yung ginagamit. Ayaw nila nung kasama yung paa kasi sir na nakakaginaw. Then ito yung pag-adjust ng temperature. Then ito naman yung pag-adjust ng fan level. Then nandito sir yung ating defogger, front, rear defogger, max cool sir. Habawa, gusto nyo malamig kagad, max kagad yung setting, ito sir. Then, ito naman yung pag-off. Then sa ating aircon vent, yan sir, aircon vent sa atin. Tapos nandito yung ating hazard button. Then, pagdating naman dito sir sa ating dito sa ating manibela, yan sir, nandito sir right side yung ating cruise control.
nandito naman sir yung ating adjustment ng Head unit. yes sir, head unit, and dito rin sa ano sir, sa meter cluster. Yes, sir. So, yun, bali sa ano lang sir, explain ko lang tong cruise control. Ang minimum speed natin is 40 kilometers per hour. Pag pinindot natin to sir, itong icon na to, yan yung ating cruise control, may makikita kayong Okay. icon. So, doon sa may meter cluster niya, no? So, pag yan, nakaano na, pwede na tayong tumakbo kung ng desired speed natin, sir. Kunwari, 80 kilometers. So, 80 kilometers takbo tayo. Pag nasa 80 kilometers per hour na tayo, toggle down lang natin to. Then, tanggalin natin yung paa sa gas. Dire-diretso na siya. So, abangan nyo na lang dun, sir, yung ating pag-brake. So, halimbawa, kasi sa sobrang bilis natin, may makasalubong tayo, may maabutan natin sa sakyan sa harap, i-ano nyo na lang sir, apak na lang tayo ng brake. Pero once na umapak kasi tayo ng brake sir, madi-disengage siya si cruise control. So, apakan na ulit ng gas doon. Then, or pwede nyo siyang pinutin yung cancel button dito sir, may cancel dyan, para makancel po yung cruise control. Then, para mawala lang sir yung icon dun sa meter cluster, pindutin nyo lang po ulit yan sir. Okay. So, yan. Then, pagdating naman sa ating electronic, dito sa ating 4-speed automatic transmission, so meron siyang nandiyan yung park, reverse, neutral, tas drive 2 and L. Bali itong 2 and L sir, ginagamit yan sa mga uphill or downhill. Kapag medyo hirap yung engine na paangat, pwede nyo po yung mga lower gear. Number 2 din, talagang hirap na hirap, L naman sir, ang pinaka-lower natin. Then, ginagamit, meron din yan dito sir, button actually. Overdrive. Overdrive button, yes sir. Bali, ang overdrive button natin, ginagamit yun pag overtake. So, mag-overtake tayo sir. Pindutin lang natin doon, may lalabas na icon siya. Yun sir, merong OD dun sa dulo. So, ibig sabihin yan sir, pwede na tayo mag-overtake. Mayroon siyang additional torque. Pero once na maka-overtake tayo, nakapwesto na tayo sir, pinutin lang natin ulit. So, wala tayong dapat makikitang icon doon kasi mas malakas po kumain ng gas. So, yun po yung purpose ng ating OD off. Then, dito naman sir sa ating electronic parking brake, bali, i-on ko na siya sir ha. Paapak ng brake na lang sir. So, para ma-on siya, 4 seconds up. 5 seconds sir. 1, 2, 3, 4, 5. So, naka-on na siya. Yun, nag 5 seconds up tayo. Ito sir, kahit hindi nyo na po galawin, kahit off nyo yung engine, once na in-on nyo, naka-activate na siya. Makikita nyo naman siya naka-activate kasi meron siyang red button dito and meron tayong letter P dun sa dulo. Okay. So, naka-on na po yan. Then, ang gagawin nyo na lang sir, is kailangan nyo ikabit yung seatbelt. So, ganito ang pattern na tinuturo ko sir. Number 1, push start. Number 2, sir, pakabit ng seatbelt. So, yun to. Number 2, yan, seatbelt. Then, number 3, sir, etong ating brake auto hold. So, every time na bubuksan natin yung engine, yun na lang gawin yung pattern, sir. Push start, seatbelt, then eto po. So, ang purpose po niyan, kasi di ba sir, sa mga automatic transmission, pag nasa drive ka, pag promeno ka, tinanggal mo yung paa mo sa preno, umaandar siya sir, di ba? Pag mga automatic, may tulak pa rin. Pero yung auto hold, ang purpose niyan sir, para i-hold niya yung unit. So, hindi nyo na kailangan ilagay pa sa park or sa neutral yung transmission. So, yan, halimbawa, umandar tayo, tapos kailangan natin huminto dahil may stoplight, press lang po ng ating brake, ng ating brake pedal na todo. Makikita nyo naman yun sir dun sa ating may meter cluster dahil dun yung hold sir, magi-green yan. Pag nag-green na yan sir, pwede na natin tanggalin yung paa sa brake pedal, hindi na siya andar. Ngayon sir, pag nag-green na, nag-go na tayo, yung stoplight, apak na lang tayo ng gas nun. So yun naman yung purpose ng ating itong brake auto hold, para hindi na kayo sir yung nagkakalabit parang or nag-handbrake, di ba? Since wala na tayong conventional handbrake, yun na yung purpose po ng ating brake auto hold. Pero make sure lang sir na alalayan natin pag medyo pataas na. So yung traffic na pataas, like mga 25 degrees pataas na yung angle ng kalsada,
baka possible na hindi nakayanin ng ating Brake. brake auto hold. So, mostly kung medyo matagal ang traffic ng pataas, siguro sir, lagay na lang natin sa sa park kung matagal talaga po. Para ma-sure na hindi tayo Gagalaw. atras. Opo. So, yun po yung ating yun na sir, yung ating brake auto hold and electronic parking brake. So, yun yung pinaka main purpose niya, sir. So, pagdating naman dito, sir, makita nyo meron naman tayong center console. Pwede nyo paglagyan ng gadgets and anything na valuable. Then, 2 bottle holders. Then, meron din tayong bottle holders sa bawat pinto. Yan, sir. Then, ang central lock natin, sir, nandoon po. Yan, pag-lock and open. Then, yung pag-lock din ng windows, nandiyan naman, sir. Yes, sir. Yan, sir. So, yun. Ito ay... So, mostly yun po yung basic na naman dito, sir. Gamit. Then, meron tayong glove box dito. Nandito yung natin, sir. Manual. Manuals ng audio remote and yung ating manual ng unit. So, yun, sir. Sir, bali, maraming salamat, sir, sa tiwala. So, yun. Bali, guys, ang naging freebies pala ni sir, hindi niya in-avail yung freebies natin, pero merong cashback na 10,000 pesos. So, yun yung pinaggamitan ni sir na additional discount na lang niya sa down payment. So, inabot ko naman sa inyo, sir, di ba, kanina Yes. yung... So, inabot natin yung 10,000 pesos kay sir kanina, pandagdag dun sa kanyang down payment kasi mas prefer niya yon over dun sa ating mga freebies. So, maraming salamat, sir. So, dun sa tiwala at yun, kasi galing tayo transfer approval, sir, no? Yes. Transfer approval Coming tayo. from a very unlikely experience from a different dealer, going to a very professional guy na mag-handle nung sales nitong ng unit ko na expander, which is I'm very happy na si John yung naging choice of sales representative ko. Ayun, sir. Maraming salamat po ulit sa inyo ni ma'am. So, hopefully na ma-enjoy niya, sir, yung unit. Then, wait na lang tayo, sir, na checking ng ating documents. Then, turn over na po tayo. Okay. So, yun. So, yun, guys. Maraming salamat, sir. Thank you po. Thank you. So, yun, guys, yung ating release na unit na Expander GLS Automatic Transmission 2026. Bali sila client, yung ating kauna-unahang client ng 2026 na year model na Expander GLS. Yung napili nilang color is yung ating green bronze metallic. So, kagandahan, isasunod naman natin, no, yung unit color na prefer nila client. Then, pagdating naman dun sa ating bagong design na Expander GLS Automatic Transmission, so nakita nyo, guys, na bago na yung kanyang dynamic shield front fascia. Meron na tayong vertical grille, then sa taas nito banda is merong horizontal na silver accent. So, yun yung isa sa mga nabago, no, sa design ng kanyang front fascia. Then pagdating dun sa lower bumper, yung ating diffuser doon is bago na rin, mas futuristic tignan, mas edgy. So, mas maganda na siya ngayon tignan, no, yung ating diffuser, front diffuser. So, yun yung mga nabago sa harap. Then, pati yung kanyang LED na, na fog lamp. So, yun yung mga nabago sa harap. So, pagdating naman sa side, isa sa mga major upgrades is yung ating two-tone mags. So, mas edgy rin tignan yung ating two-tone mags compared sa ating 2025 year model. Then, isa sa mga kagandahan, no, para sa akin na nag-iba dun sa side profile niya is yung kanyang side mirrors and yung ating door handles na color, body color na compared sa 2025 na naka-chrome. Para sa akin, mas simple tignan kapag naka-body color kasi unang-una, mas madaling linisin, no? Especially kung magkakaroon to ng gasgas. So, mas madali siyang mapunasan or maayos. So, yun yung isa sa mga advantage para sa akin.
pagdating pag body color yung mga door handle and yung side mirrors. Then pagdating naman dun sa kanyang likuran, makita nyo rin na nabago din is yung kanyang diffuser. Yung diffuser sa rear bumper. So galing dun din sa harap, mas edgy na siya tignan. And mas futuristic siya. Pagdating naman dun sa ating interior, makita nyo, isa sa mga nabago dun guys is yung ating meter cluster na naka 8-inch na siya na digital meter cluster compared dun sa ating 2025 na combination ng digital and analog. So same na siya sa ating expander cross. So malaking upgrade din yun, no, para sa ating unit. Then isa pa is yung ating SDA or smartphone link display audio na before is 9 inches, ngayon is 10 inches na. So upgrade din yon. Then pagdating naman po sa ating mga soft padded leather, so nabago din ang kulay from maroon, naging ang kulay niya na is parang black or gray, no? So nabago din yung theme ng loob ng ating Expander GLS. Then isa pa is yung ating seat na nabago yung texture, no, nung ating mga seat. Then ang kagandahan sa second row dun sa middle passenger ay meron na siyang sariling headrest. So yun yung nabago din, no, dun sa kanyang interior. So yun yung mga ilan na na-upgrade, no, sa ating 2026 year model na Expander GLS automatic transmission. So sa mga pagdating naman po sa ating SRP, ang SRP ngayon ng ating GLS is 1,259,000 pesos at meron itong cash discount na around 100,000 pesos. And for as low as 10,000 pesos ay pwede nyo na pong ma-avail ang ating napakabagong design na 2026 Expander GLS automatic transmission. Pero ang mga freebies pa niyan is may mga kasama tayong mga freebies na binibigay gaya ng leather seat cover, deep dish matting, nag-upgrade din tayo ng Bosch Europa horn, dashcam, rain visor, hood emblem at marami pa pong iba. So marami tayong freebies na binibigay as usual, no, sa ating mga 5 years in-house financing clients. Pero dito sa ating video, kung napanood nyo po, iba ang naging deal namin nila client kasi mas prefer niya, no, yung ating cashback na 10,000 pesos. So instead na freebies ang binigay po natin is an additional discount, no, sa kila client. So bali yung mga freebies po pala sa mga nagtatanong bakit mas maraming freebies sa cash ay sa 5 years in-house financing compared sa cash. Kasi po kami pong mga agent is yung mga exclusive freebies na binibigay po namin ay sa sarili na po naming bulsa. So, option po namin kung magbibigay kami ng ganong freebies or hindi. So, para sa akin, isa po itong pasasalamat, no, sa mga clients na nagtitiwala sa akin. So, kaya nagbibigay tayo ng konting token of appreciation. So, if ever naman po, may mga clients po katulad nila sir, na hindi niya prefer yung ating freebies, kaya mas inavail niya yung ating cashback. So instead na ipambili natin ng freebies ay binigay na lang natin kina client para additional na discount, no, para magamit niya yung pera na dun sa ating down payment. So yun yung reason kung bakit po mas maraming freebies sa 5 years in-house financing compared sa ating cash transactions. So, yun, kung nagustuhan nyo po yung ating content for today, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe sa ating video para maging updated po kayo sa ating mga promo or news dito po sa aming dealer. So, hopefully, especially kung nagpaplano po kayo na kumuha ng sasakyan sa future. So, sana po maging isa kayo po sa aking mga kliyente.
So maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Hopefully na magkita-kita po ulit tayo sa susunod ko po na video. Maraming salamat po.